O ito, todo paliwanag na po si Senator Chis Escudero matapos mag-viral po na nahulikam siya netong nakaraan diyan sa pagbisita niya sa Kamara sa gitna ng bike cam deliberations at ang sabi-sabi ay doon sa lugar niya yung pondo. Yung lalaki ng pondo na lumalabas. Ito, panoorin po natin yung paliwanag niya at depende sa inyo kung maniniwala kayo kasi ang sabi niya dito, yung mga naninira ay galing din naman daw sa Kamara. Sino-sino bang naninira sa kanya? Ito, ang video. It's a CCTV footage po showing na bumisita po kayo sa Batasang Pambansa toward the office of House Speaker Martin Romualdez. Sa kasagsagan daw po ito nung usapan sa national budget. May we know, sir, kung ano po yung purpose nung... Malamang galing din sa kanila yan dahil ang paninira na trace naming paninira laban sa amin ay nanggagaling din sa Kamara. Hindi nga lang siguro 2 beses ako bumisita pero hindi sa tanggapan ni Speaker Romualdez. Sa tanggapan kung saan, sa opisina kung saan isinasagawa ang BICAM na pinag-usapan din naman nung nag-bicameral conference committee meeting kami para tiyakin na ayos yung trabaho ng staff, para tiyakin na nagpapatuloy ng walang problema. Again, these are insinuations that you are merely carrying coming from those who want to politicize that particular instance. Pag hindi naman namin ginawa yung trabaho namin, edi issue din. But what are they insinuating? Tapos, sir, follow up I'm asking, what are you insinuating? What are they insinuating na nagpunta ron? So, bawal na rin magpunta at gawin ng trabaho bilang BICAM member? Bawal bilang Senate President tingnan kung ayos yung staff na gumagawa ng BICAM? May insinuation agad na mali? Hindi naman siguro tama yun. You made sure though, that you made sure na yung mga changes as you proposed, mapapasok. Again, that is an allegation wrought with malice. At ulitin ko, sino yung nagsabi? Kayo naman, panay ang pasagot nyo sa akin sa mga anonymous report na naman. Report nino. Saan niya kinuha yung report? At sino nagsabi? No, answer me. Sino? No. Sino nga yung kino-quote ng report? Hindi naman pwedeng wala, di ba? Again, this is clearly a PR job. Although it is, and I know it is, sasagutin pa rin kita kasi wala naman akong tinatago eh. Yes, Sally. Sir, ano yung mga changes or reforms na implement ninyo pagdating sa approval ng budget para maiwasan itong mga ganitong controversies? At malabo ba yung gusto ni Presidente na halos wala na kayong baguhin doon sa budget? Hindi naman nga pwedeng walang baguhin. Again, Congress has the power of the purse. No NEP is perfect. But as long as it is based on discussions made openly with transparency and accountability, wala ako nakikitang problema. Again, gaya ng sinabi ko kanina, 2 heads are always better than 1. Hindi naman alam ng lahat ng executive department officials ang problema ng bansa. Kaya nga, minabuti ng mga nagsulat ng saligang batas na dadaan yan sa prosesong ito, kung saan makukuha ang input ng mga mambabatas, partikular mga kongresista, dahil sila ang directly elected representatives of the people. Pagdating sa BICAM, paano mas magiging transparent? Kasi doon lagi sinasabing nangyayari yung mga ganong hocus-pocus or mga insertions sa BICAM. Again, when I was the Finance Committee Chair, binuksan namin yung BICAM. Wala namang nagpuntang media. In-announce nung nakaraan din. Ang nangyayari kasi sa BICAM, more often than not, is just the secretarial staff that's meeting. Nag-o-compute yung mga yan. Ito yung version ng Senate, ito yung version ng House. Saan yung kinuha, saan kinuha. Halos wala namang, it's basically computation of those who are good in the budget. Kahit noon ang BICAM palagi nasa PCA. Sino ba yung matagal na rito? Di ba? Sa PCA, lately ginawang sa House, pero PCA madalas. I think nung time ko, PCA pa din. Na wala namang... Hindi yung actual BICAM. Hindi yung meeting. Yung actual BICAM na puro mga laptop na ang gamit nila, sa PCA usually yun. Hindi, yung meeting lang. Pero yung actual BICAM, yung nag-meet yung House Appropriations Committee at saka Senate Finance Committee, it's basically the staff that's basically reconciling the two different versions. Kasi alam mo, nakita ko yon na nag-finance share ako. Ang Senate may dadagdagan na item, pero iba, may pagkukunan siyempre yun. Zero-sum game eh.
Ang House may dinagdag at iba rin yung pinagkunan. So, kailangan nilang pagtugmain yun. And it's actually a more of a secretarial mathematical job of reconciling the two versions. Tapos pag nangyari yun, ipepresenta na ngayon yun sa respective chairperson para aprubahan yung ni-reconcile nilang version. Para maiwasan yung mga insinuation, mga rebellion, pwede ba na ilabas na lang ng finance committee chairman yung listahan ng mga amendments ng bawat senator? Like, kung halimbawa kayo, nagpalagay kayo sa amount, the total amount, para kita na lang. Ginawa ko din yon ng Finance Committee Chairman ako. Papanukala ko rin kay Senator Win ngayon na Finance Committee Chairman na gawin yon. Pero nagawa na rin dati yan na pinanukalang amendment ng bawat isa ay ginawang open. Kaya nga mas gusto ko, di ba, lahat pinagdedebatihan sa plenaryo imbis na sa caucus. Ano yun? Gagawin yan, sir? Kaya this time? Again, I will suggest that to Senator Win. That will most likely be discussed in the majority caucus in response to the President's call as well. Pero ulitin ko, hindi naman po pwede na walang babaguhin at hindi pwedeng baguhin yun na nakaukit sa bato. Tingin ko hindi mangyayari yan dahil that will be depende. Ulitin ko, tama ba lahat na ipapanukala nila? Bigyan ko na halimbawa. Biglang nagbago ang isip ng executive sa 2025 budget at nagsabing dagdagan natin yung combat pay ng ating mga sundalo. Sa halagang, kung hindi ako nagkakamali, 15 ba o 18 bilyon. So bahagi yun sa nabago sa 2025 budget pero nanggaling mismo sa executive yun. Saan ngayon kukunin yun? So, parang confidential funds ng LGT, nasa NEP originally, di ba? Yung confidential funds ng Tapos tinanggal. Diba? So, sila mismo yung nagpatanggal nun. Diba? So, yung mga pagbabago, marami naman pinanggagalingan. Yun, nagiging transparent din ba yun? Minsan, yung mga sekretary, makikipag-appointment na lang bigla. Di ba? At hihilingin na lang sa isang senador. Tapos yung senador, sasabihin na lang dun sa isa. Sana, pag may magbabago mula sa executive, ganun din ang maging panuntunan. Maging transparent din yung mga pagbabagong nagmumula mismo sa kanila. Kasi sinabihan ko din siya, nung nakausap kami, ilang linggo na nakalilipas, na kung gusto nyong panindigan yung budget para hindi na masyadong magulo, sabihan nyo yung mga kalihim at head of office na wag nang maglako dito sa Senado at sa Kongreso ng dagdag na pondo dahil dapat, hindi ba, dumaan na yan sa masusing proseso. The budget call of the executive is always in the second month of the year, February. So isipin niya, March, April, May, June. 4 na buwan yan na dumaan dapat sa butas ng karayom bago isumite ng presidente pag-deliver niya ng SONA, ang NEP ng executive branch. So sana wala na masyado ring pressure o mga request mula sa executive branch din. make it public, sir, pag may cabinet members na humihirit na Same, sabi ko nga, dapat pareho ang panuntunan. Sir, yung BICAM, pwede ba yun naka-livestream katulad nung kapag may budget hearings? Kasi pag BICAM naman, pinapatawag lang yung media kapag nag-opening. Tapos pag nagkamayan sa dulo. Pero yung pinapaalis kami sa kwarto kapag nagsimula na talaga yung totoong meeting among the panel members. Kasi nga, ang karanasan ko, nung finance chairman ako, ang karanasan ko ay it's basically a reconciliation of the different items na tinanggalan at dinagdagan ng magkabilang panel. Tapos, pagpapasahan yon ng tinatawag nilang small committee ng both houses, di ba? So, kung may gagawin transparent, dapat gawin transparent yung pagpupulong na yon ng mini o ng big BICAM. Pero yung actual act of reconciling, yun ang mas matagal eh. Siguro mga 2 linggo yun eh. Nahahanapin nila saan kinuha ng house to, saan binawas to, kukumpara mo sa NEP, kukumpara mo sa GAB. That is the more tedious job being done by the Secretariat na mabigat actually pagdating sa BICAM. Sir, na-mention nyo si Senator Win na magiging Committee on Finance. So, obviously, may mga distribution na ng committee chairmanship. Formality na lang yung sa plenary. So, pwede namang malaman sino yung hahawak ng mga major committees? Nabasa na kahapon si Senator Joel Villanueva, ibang komite, ang tabayanan na lamang natin ang pagbabasa din sa plenaryo. Again, hindi naman namin tinatago o matatago ito eh.
Kaya lang, ayoko rin pangunahan yung aktual na pagbasa sa plenaryo. Gagawin namin yan ngayon at hanggang bukas siguro. Baka mag-extend pa hanggang sa darating na Lunes at Martes. But we expect to be able to organize the Senate by next week, insofar as naming the chairman and members of all the committees, including the Commission on Appointments on the part of the Senate and the Senate Electoral Tribunal. Ang sabi, paninira lang daw. Ang sabi, yung mga naninira kay Senador Chis Escudero, yung gustong mawala siya o yung ayaw na magiging Senate President siya. Yung mga ayaw sa kanya, yun daw yung naninira. Yung mga atat na gustong ma-impeach si BP Sara, yun daw yung mga naninira. Nako, di pa imbestigahan yan kung ano talaga yung katotohanan at kung meron bang ginawang mali o may ginawa bang hindi maganda si Senator Chis Escudero nung nahulikam siya na pumunta dyan sa Kamara. Pero magkaalaman naman yan. Dapat may investigasyon tungkol dyan kasi ang pinag-usapan sa budget na yan, bilyon na naman. Sa tingin nyo, paninira lang ba ito kay Chis Escudero? Iba, baka naman yung nakuhanan siya ng video ay baka paninira lang o ginagawan-gawan lang ng kwento. Kasi naman, Senate President, tapos pumunta doon sa Kamara. Sa anong dahilan? Baka naman hindi yung tungkol sa BICAM. O kung tungkol man sa BICAM, baka naman sa maayos na usapan ang ginagawa niya. Ano kaya sa tingin nyo? Comment tayo dyan. Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.